Akala ko ang pagmamahal ko sa aking pamilya ay sapat na. Pero nang magsimulang magbago ang lahat, nang malaman kong ang aming savings sa bangko, na maihalos 5 milyong piso, ay unti-unting nawawala. At ang asawa ko, si Cardo, ang may kagagawan. Hindi lang siya nagnakaw din siya ng tiwala. Pero ang lahat ng record ng kanyang mga transaksyon, nakolekta ko, tahimik, tiyak na mababalik ang bawat piso. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Marisa Reyes. 39 na taong gulang noon. Isang financial analyst sa isang kilalang bangko sa Makati. Akala ko, sapat nang mapalaki ang mga anak ng maayos, wala nang iba pa akong dapat pagsisihan sa buhay na ito. Pero isang araw, nalaman ko, may mga bagay pala na hindi mo na mababawi kahit gaano pa kalaki ang ibinigay mo. At ang araw na iyon ay nagsimula sa isang malamig na umaga. Nasa hapagkainan kami, ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay ng gintong kulay sa aming silid, habang si Ricardo, o Cardo, ang aking asawa, ay umupo sa tapat ko. Sa gitna ng mesa, sa pagitan ng tasa ko ng kape at kanyang tasa, inilapag niya ang isang folder, isang makapal na folder. Walang salita, walang ekspresyon sa kanyang mukha. Tiningnan ko ang folder. Mga papeles iyon, mga papeles ng diborsyo. Hindi ko kailangang buksan, alam ko na. Alam ko ang nakasulat doon. Marisa, sabi niya, ang boses niya ay malalim at kalmado, halos walang emosyon, pagod na ako. Uminom ako ng kape, mainit, mapait. Ang dami na nating pinagdaanan, patuloy niya, pero wala na. Walang-wala na. Tumingin ako sa kanya, walang luha, walang gulat, ang puso ko ay parang yelo. May isa akong kondisyon, dagdag niya, tumingin siya sa akin ng diretsyo. Si Beatrice. Tanggapin mo siya sa buhay natin. Bilang parte ng pamilya. O tapos na tayo. Ang diborsyo ay nasa mesa na. Ikaw ang pipili. Hinawakan ko ang tasa ko ng mahigpit, pakiramdam ko nanginginig ang mga kamay ko. Pero sa loob, ibang Marisa na ang gumigising. Sinabi niya ang lahat na kailangan kong tanggapin ang kabit. Ang bawat salita niya ay tumatagos hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. Pero, alam niya ba kung sino ang kausap niya? Cardo, sabi ko, ang boses ko ay kalmado, mas kalmado pa sa inaakala niya. Ang mga papeles na iyan. Hindi ko kailangan. Dahil matagal ko nang alam. Nagulat siya, kitang-kita ko sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay, hindi niya inaasahan iyon. At sa pagpili, patuloy ko, matagal ko na ring nagawa ang pagpili ko. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi niya maintindihan, hindi niya alam kung gaano kalayo ang aking narating bago pa man niya ilapag ang mga papeles na iyan. Ang kwento ko ay hindi nagsimula sa diborsyo na iyan. Hindi. Nagsimula ito, matagal na, sa mga araw na akala ko, buo pa kami, ako si Marisa Reyes, 39 na taong gulang, at bago ang lahat ng ito, akala ko, perpekto ang buhay ko. 15 taon ng kasal, 2 anak na lalaki, si David na 14 anyos, at si Carlo na 10 anyos. Akala ko, mahal ako ni Cardo, akala ko mahalaga ang mga sumpaan namin sa harap ng altar, akala ko ang pagmamahalan ay sapat. Naalala ko pa ang mga umaga noon, mas maaga pa sa sinag ng araw, gising na kami ni Cardo, magkakasama kaming inom ng kape, siya, may itim na kape, ako, may gatas at asukal. Tahimik lang kami, pero puno ng kahulugan, ang simoy ng hangin ay sariwa, ang bawat umaga ay pangako ng isang bagong simula. Binuo namin ang buhay na ito, haligi sa haligi, tiwala sa tiwala, nagsimula kaming wala, parehong galing sa simpleng pamilya, parehong nagsumikap. Ako, nag-aral ng husto para maging financial analyst, si Cardo naman, umakyat din sa kanyang propesyon, pinagsikapan namin ang bawat sentimo para sa aming pamilya, para sa kinabukasan ng aming mga anak. Para sa pamilya,
marami akong isinakripisyo, may pagkakataong inalok ako ng mas mataas na posisyon, sa ibang bansa pa, pero tinanggihan ko, dahil gusto kong malaki ang mga anak ko, nasa tabi nila ako. Gusto kong makita ang bawat paglaki ni David, gusto kong yakapin si Carlo sa tuwing may masamang panaginip. Hindi ko pinagsisisihan ang mga iyon, hindi dahil ang pamilya ang buhay ko. Pero dahan-dahan, nagbago si Cardo, hindi ko napansin agad, maliliit na bagay lang. Hindi na siya gaanong nakikipagkwentuhan, laging nakatutok sa kanyang telepono, kahit sa hapagkainan. Mula sa pagiging magkasama, naging magkatabi na lang kami at kalaunan, naging magkahiwalay na. Nagsimula ang mga pamimintas, kung paano ko inayos ang mga plato sa dishwasher, kung anong palabas ang pinapanood ko sa gabi, o kung bakit mas gusto ko ang kape kaysa tsaa. Maliliit na putol, araw-araw, hanggang sa unti-unti kong pinaniwalaan na baka nga, may mali sa akin, baka nga, hindi ako sapat. Ang tawa niya, hindi ko na naririnig, ang dating mainit na yakap niya, naging maligamgam, ang pagtingin niya sa akin, malayo na, parang tinitingnan niya lang ako bilang isang palamuti sa bahay, isang kasama sa bahay, na halos hindi niya nakinukonsinti. Pinipilit kong ayusin, pinipilit kong intindihin, para sa mga anak, para sa pagmamahal. Dahil ganito ang turo sa atin, di ba, magtiis, para sa pamilya, para sa mga anak. Pero sa loob ng bahay na ito, unti-unting lumalim ang aking kalungkutan. At sa paglubog ng araw, sa tuwing matutulog ako, kasama siya, pero pakiramdam ko, nag-iisa ako. Nagpakita ang unang bitak sa perpekto kong mundo isang hapon ng tag-ulan. Nasa aking home office ako noon, nere-repaso ang mga quarterly report, walang kwenta, wala akong naintindihan. Narinig ko si Cardo na tumatawa sa kusina, hindi iyon ang kanyang tawa ng paggalang, hindi rin ang kanyang tawa ng pagod pagkatapos ng trabaho. Ito ay ibang uri ng tawa, intimate, parang ganoon siya tumawa noong magkasintahan pa kami. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, nakita ko siya, nakasandal sa countertop, nakadikit ang telepono sa tainga niya, hinihimas ang kanyang buhok, parang binata. Suot niya ang bagong sweater na binili ko para sa kanyang kaarawan, yung sabi niya ay masyadong elegante para sa pang-araw-araw na suot. Huwag. Napakasama mo, bulong niya sa telepono, puno ng panlalandi ang boses niya. Paano kung marinig ka ni Marisa? Nalaglag ang puso ko. Marisa. Ako. Pinag-uusapan niya ako sa ibang tao. Isang taong, ayon sa kanya, ay nakakapagpatawa sa kanya na parang bata. Umatras ako ng tahimik, mabilis ang takbo ng isip ko, 15 taon ng kasal. Hindi ko kailanman narinig na binanggit niya ang pangalan ko sa ibang tao sa ganoong tono, parang ako ay sagabal, isang problema na kailangan niyang takasan. Kinagabihan, pagkaalis ni Cardo para sa kanyang key investment group meeting na ngayon ay napakahinala na sa akin, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa, sinuri ko ang kanyang mga gamit. Ang kanyang laptop ay may password, natural lang, pero si Cardo ay hindi masyadong eksperto sa cybersecurity. Ang kanyang password ay ang petsa ng anibersaryo namin, pareho mula pa noong unang panahon. Sa loob ng 10 minuto, tinitingnan ko na ang kanyang mga email, pakiramdam ko nang hihimasok ako, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang nakita ko ay nagpainit sa akin. Dose-dose ng email sa isang Beatrice Bia Santos. Si Beatrice ay nagtatrabaho sa Departamento ng Human Resources ni Cardo. Ang mga unang email ay profesional, mga schedule ng pulong, pagtalakay sa mga patakaran, mga karaniwang pambubulungan sa opisina. Pero habang bumaba ako, unti-unti itong naging personal. Salamat sa tanghalian ngayon. Matagal na akong hindi nakatawan ng ganoon. Si Marisa, nagtatrabaho na naman ng gabi. Minsan, naiisip ko kung alam niya na nag-i-exist ako. Pinapakaramdam mo sa akin na buhay na naman ako. At pagkatapos, 2 linggo lang ang nakalipas. Hindi ko mapigil ang isipin ang nangyari kahapon. Kailan tayo magkikita ulit? Nanatili akong nakaupo sa aking madilim na opisina, nakatingin sa screen, pakiramdam ko may humawak sa aking dibdib at inayos ang aking mga lamang loob.
15 taon, 2 anak, isang utang sa bahay, isang buhay na binuo namin ng magkasama, haligi sa haligi, at itinatapon niya ang lahat ng iyon dahil sa isang betrays. Ang pinakamasama ay, hindi na ako nagulat sa kaibuturan ng aking puso. Alam ko na may mali sa loob ng ilang buwan. Naging malayo si Cardo, kritikal, laging nakakahanap ng mali sa lahat ng ginagawa ko. Kung paano ko inayos ang mga plato, ang mga palabas na pinapanood ko, ang katotohanang mas gusto ko ang kape kaysa tsaa. Maliliit na pamimintas araw-araw, hanggang sa nagsimula akong maniwala na baka nga, nakakadismaya ako, tulad ng pinaparamdam niya sa akin. Pero ngayon, alam ko na ang totoo, hindi ako nakakadismaya, ako ay nasa gitna, isang sagabal. Nilimbag ko ang mga pinakabigat na email, itinago ko ang mga ito sa safe sa aking opisina, pagkatapos, binura ko ang history ng browser. Umuwi si Cardo bandang 11:00, amoy mamahaling pabango at deodorant ng ibang tao. Hinalikan niya ako nang walang emosyon sa pisngi, diretso siyang pumasok sa kwarto nang walang salita. Nanatili akong gising hanggang umaga, nakatingin sa kisame, nagpaplano. Sabi nga ng kaibigan kong si Aling Nena, Marisa, minsan kailangan mong humingi ng payo mula sa mga nakaranas na. Sa mga nakikinig sa aking kwento ngayon, na nasa ganoong kalagayan din, ano sa tingin ninyo? Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang una ninyong gagawin para lumaban ng tahimik at matalino? I-comment nyo nga dyan sa ibaba at baka may matutunan pa ako sa inyo. Mahalaga ang bawat payo, kinabukasan, kumilo si Cardo na parang walang nangyari. Magalang, mahusay, malayo sa emosyon. Nagtimpla siya ng kape para sa sarili niya, pero hindi para sa akin. Inihanda niya ang mga sandwich para sa aming mga anak na sina David at Carlo. Patuloy siyang tinitingnan ang kanyang telepono habang nagpapanggap na nagbabasa ng dyaryo. Magtatrabaho ka na naman ng gabi ngayong gabi, tanong ko ng kaswal habang pinapahira ng butter ang aking toast. Siguro, sagot niya nang hindi tumitingin. May mahalagang proyekto. Alam mo na. Alam na alam ko. Ang kanyang malaking proyekto ay may taas na 175 sentimetro. May moderno siyang haircut. At tila walang moralidad. Pinagmasdan ko si Cardo na parang wala siyang alam. Patuloy siya sa kanyang panlilinlang. Pero hindi niya alam na ang dating Marisa ay matagal nang namatay. Ang bagong Marisa ay nagpaplano. Nang makaalis na si Cardo papunta sa trabaho, tumawag ako sa opisina para sabihing masama ang pakiramdam ko, kailangan kong magsiyasat. Ang paghahanap ng impormasyon tungkol kay Beatrice Bia Santos ay napakadali. Walang pagpapahalaga sa privacy ang babaeng iyon. Ang kanyang mga social media profile ay ganap na bukas, puno ng mga glamorous selfie at mga larawan sa mga mamahaling restaurant na hindi ko kayang puntahan. Kailangan kong aminin, siya ang tipo ng babae na gugustuhin ni Cardo. Payat, maganda ang bihis, may tiwala sa sarili ng ngiti, parang hindi siya kailanman nagduda sa sarili niya kahit isang araw sa buhay niya. Lahat ng hindi ako. Pero heto ang tungkol sa mga taong tulad ni Beatrice Santos, hindi sila kasing talino ng iniisip nila, at tiyak, hindi nila inaasahan na lalaban ang iboring kinaasawa. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa pagpaplano ng susunod kong hakbang. Akala ni Cardo, hawak niya ang lahat ng baraha. Pero matutuklasan niya na ang 15 taon ng kasal ay nagturo din sa akin ng ilang bagay tungkol sa kanyang mga kahinaan. Lahat ng mga email na may pag-usap nila, mga screenshot ng kanilang mga text messages, mga kopya ng salaysay ng bangko sa credit card namin, lahat ng mga libo-libong piso na ginastos niya sa mga kainan at hotel, 4 na beses sa isang buwan. Naka-folder, maayos, walang labis, walang kulang. Naglakad ako papunta sa opisina ni Atty. Elena Panganiban. Isang family law specialist na may reputasyon sa pagiging detalyado at epektibo. Kilala siya bilang imanananggol ng mga ina. Marisa, bati niya. Nakuha ko na ang mga dokumento mo. Napakalinaw nito.
hindi siya gaanong may laban. Ikinuwento ko ang nangyari, kung paano ko nalaman, kung paano ko tinago, ang mga email, ang mga gastusin. Ang issue sa pananalapi pa lang, Marisa, ay malaki na ang pinsala sa kanyang kaso, paliwanag ni Atty. Lena, at ang custody ng mga bata. Sa mga ebidensya mo, masasabi kong malaki ang sansa mo na makuha ang pangunahing custody. Ang mga bata ay sapat na ang edad para pakinggan ang kanilang kagustuhan, dagdag niya. At batay sa mga tala mo, hindi sila masaya sa tatay nila ngayon. Naging malamig ang isip ko. Kailangan kong protektahan ang aking mga anak at ang aking sarili. Payo ni Atty. Lena, ipagpatuloy ko lang ang aking buhay bilang isang normal na asawa para hindi mahalata, patuloy na mangolekta ng anumang impormasyon. At pagdating ng tamang oras, kikilos kami ng mabilis nang walang pasabi. Sa mga sumunod na araw, naging kiespiya ako sa sarili kong bahay. Nananatili akong kalmado, palaging nakamasid, bawat galaw ni Cardo, bawat pag-alis, bawat tawag sa telepono. Ang bawat detalye, nakatago, maayos, para sa huling laban, kinagabihan, 2 oras na mas huli kaysa dati, umuwi si Cardo. Ang kanyang damit ay bahagyang gusot. Ang amoy ng mamahaling pabango ay kumukupas na. Sabi niya, nakipaghapunan siya sa mga kasamahan pagkatapos ng trabaho. Pero hindi siya makatingin sa akin nang sabihin niya iyon. Kumusta ang araw mo? Tanong niya, umupo sa sofa na may hawak na baso ng alak. Tahimik, sabi ko. Nag-ayos ako ng mga file. Nakakagulat kung ano ang makikita mo kapag naghahalukay ka sa mga lumang dokumento. Napatingin siya sa akin ng biglaan. Anong klaseng dokumento? Ay, alam mo na, sabi ko ng kaswal. Mga financial record. Mga backup copy ng mga email. Mga karaniwang papeles sa bahay. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Pero nakita ko kung paano niya hinigpitan ang hawak niya sa baso. Nakakatamad pakinggan. Sa totoo lang, nakakabunyag, sabi ko. Nakakita ako ng ilang nakaka-interes na pattern sa aming salaysay ng bangko sa credit card. Maraming gastusin na hindi ko kinikilala. Mga restoran na hindi ko pa napupuntahan. Mga hotel na book sa mga araw na sinasabi mong nagtatrabaho ka ng gabi. Nawala ng kulay ang mukha ni Cardo. Inilapag niya ang baso ng alak na nanginginig ang kamay. Marisa, kaya kong ipaliwanag. Kaya mo. Sumandal ako, tinitigan siya ng direkta. Dahil gustong-gusto kong marinig kung paano mo ipapaliwanag ang pagsingil ng romantic dinner for 2 sa joint credit card natin. Habang ako ay nasa bahay kasama ang mga bata, iniisip na abala ka sa isang budget meeting. Nagbukas ang kanyang bibig. Pagkatapos, sumara. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nawalan ng salita si Cardo. Heto ang mangyayari, sabi ko ng mahina. Ikukwento mo sa akin ang lahat. Sino siya? Gaano nakatagal? At ano ang iniisip mong mangyayari? Pagkatapos, pag-uusapan natin kung paano ito matatapos. Nagkalasog-lasog ang pagiging kalmado ni Cardo. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mukha. Pero mas mukha itong takot kaysa pagsisisi. Hindi iyan ang iniisip mo, bulong niya. Ay, hindi ba, sabi ko. Dahil ang iniisip ko ay, ang asawa ko ay nagkaroon ng affair sa isang kasamahan sa trabaho na nagngangalang Bitray Santos. Sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan. Gamit ang pera natin para gastusin sa kanilang mga romantic date. Habang niloloko mo kami ng mga anak araw-araw. May mali ba ako dyan? Namuti ang kanyang mukha, hindi niya inaasahan na alam ko ang pangalan niya. Paano iyan naging mahalaga? Ang mahalaga ay kung ano ang mangyayari ngayon, sabi ko, tumayo at tinitigan siya mula sa itaas. At Cardo, hindi mo magugustuhan ang mangyayari ngayon. Umalis ako sa sala. Iniwan ko siya na umiiyak sa sofa. Pero habang umaakyat ako sa hagdan, narinig ko siyang nagmamadaling nagdadial sa telepono.
Bea, may problema tayo. Alam na niya. Ang unang yugto ay tapos na. Ngayon, magsisimula na ang tunay na kasiyahan. Kinabukasan, sinubukan ni Cardo na magpanggap na parang hindi nangyari ang aming usapan. Nagtimpla siya ng kape. Inihanda ang mga sandwich. Nakipagkwentuhan sa mga bata tungkol sa kanilang mga plano sa paaralan. Na parang hindi siya nahuli sa akto kagabi. Pero nakita ko ang tensyon sa kanyang balikat. Kung paano siya tumitingin sa akin ng patago kapag akala niya ay hindi ko siya nakikita. Sinakyan ko lang ang laro niya. Hinayaan ko siyang isipin na baka maaayos niya ito sa sapat na pagpapanggap at pagtanggi. Ang mga taong tulad ni Cardo ay laging minamaliit ang tunay na pinsalang nagawa nila. Pagkatapos umalis ng mga bata papuntang paaralan, sa wakas ay naglakas loob siyang lapitan ako. Nakaupo ako sa mesa sa kusina, nakatingin sa aking tablet, at umiinom ng kape. Na parang isa lang itong normal na umaga. Marisa, simula niya, umupo sa gilid ng upuan sa harap ko. Tungkol kagabi. Anong tungkol kagabi? Sa tingin ko, mali ang interpretasyon mo sa nakita mo. Ang mga gastusin na iyon, hindi iyan ang iniisip mo. Minsan, lumalabas kami ng team pagkatapos ng trabaho. At ginagamit ko ang card natin dahil mas madali para sa reimbursement. Cardo. Tumingin ako sa aking tablet. Nakatitig ako ng direkta sa kanyang mga mata. Huminto ka. Nanahimik siya. Nabasa ko ang mga email mo. Lahat. Alam ko ang tungkol kay Beatrice Santos. Alam ko ang tungkol sa iyong mga pulong tuwing Martes at Huwebes. At alam kong niloloko mo ako sa loob ng ilang buwan. Kaya laktawan na natin ang bahagi kung saan iniinsulto mo ang aking katalinuhan sa mas maraming kasinungalingan. At dumiretso tayo sa bahagi kung saan sasabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Nagpalit-palit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Gulat. Galit. Pagkalkula. Sa huli, napili niya ang paghamon. Fine. Umayo siya ng upo, itinaas ang kanyang baba. Nakikipagkita ako kay Beatrice. At matagal na akong hindi masaya sa kasal na ito. Nagkalayo na tayo, Marisa. Gusto natin ng iba't ibang bagay. Iba na tayong tao kaysa noong 15 taon na ang nakakaraan. Nakaka-interes na teorya, sabi ko. Kailan mo napagdesisyonan na nagkalayo na tayo? Bago o pagkatapos kang magsimulang makipag-date sa kasamahan mo sa trabaho? Hindi ito ganoon kasimple. Ganoon kasimple, sabi ko. Gumawa ka ng desisyon. Pinili mong ipagkanulo ang aming kasal sa halip na kausapin ako tungkol sa mga problema na sa tingin mo ay mayroon tayo. Pinili mong magsinungaling sa aming mga anak. Pinili mong gastusin ang pera natin sa ibang babae. Kaya ngayon, tanungin ko sa iyo, ano ang gusto mo? Nanahimik siya ng matagal, nakatingin sa kanyang mga kamay. Nang tumingin siya sa akin, may malamig sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita kailanman. Gusto ko ng diborsyo. Ayan na. Ang mga salitang nagpapalutang-lutang sa pagitan namin sa loob ng ilang buwan. Sa wakas, nasambit na ng malakas. At si Beatrice, dagdag niya. Hindi mo na iyan problema. Sa totoo lang, problema ko iyan, sabi ko. Malaking problema ko iyan. Kapag ang kabit ng asawa ko ay magiging malapit sa mga anak ko. Napatili siya. Si Beatrice ay mabuting babae. Pinapasaya niya ako. Nakikita niya ako bilang higit pa sa isang taxi cab driver at tagapagtaguyod. Iyon ba ang tingin mo sa sarili mo dito? Tanong ko. Isang taxi cab driver at tagapagtaguyod? Hindi ba? Kailan tayo huling lumabas ng magkasama? Tayong dalawa lang. Kailan mo ako huling ginulat? Kailan mo ako huling pinaramdam na isang lalaki sa halip na isang asawa lang? Tiningnan ko siya ng may tunay na pagkamangha. Kailan ka huling kumilos na parang gusto mong gumugol ng oras sa akin? Kailan ka huling nagsimulan ng anumang uri ng pagmamahal?
Kailan mo ako huling trinato bilang isang asawa sa halip na isang kasama sa bahay na halos hindi mo na kinukonsinti? Hindi iyan patas. Wala sa mga ito ang patas, Cardo, sabi ko. Pero heto na tayo. Sumandal ako sa aking upuan. Kaya gusto mo ng diborsyo? Fine. Ano ang mga kondisyon mo? Kumindat siya. Malinaw na hindi niya inaasahan na ganoon ako kalmado. Gusto ko ng shared custody ng mga bata. At gusto ko ang kalahati ng lahat. Ang bahay. Ang savings. Ang mga retirement plan. Iyan ang patas. At si Beatrice, tanong ko. Saan siya pumapasok sa larawang ito? Muli siyang nagtaas ng baba. Puno ng paghamon. Gusto ko siya. Magkasama kami. Gusto mo siya. Inulit ko ang mga salita ng dahan-dahan, nilalasap. Pagkatapos ng 3 buwan ng panlilinlang, gusto mo siya. Higit pa sa gusto mo ang pamilya mo. Hindi ito tungkol sa pagpili. Ito mismo ang tungkol sa pagpili, sabi ko. Pinili mo siya. Higit sa amin. Higit sa akin, kay David, kay Carlo. Higit sa buhay na binuo natin ng magkasama. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Heto ang punto, Cardo. Mukhang iniisip mo na makukuha mo ang lahat. Makukuha mo ang iyong bago at kapanapanabik na kasintahan. At makukuha mo pa rin ang kalahati ng lahat ng pinaghirapan ko. Maaari mong sirain ang aming pamilya at maging ang bida pa rin sa kwento. Hindi ako nagsisikap na maging bida. Nagsisikap lang ako na maging masaya. Bumaling ako sa kanya. Sa gastos namin. Hindi iyan ni. Hayaan mo akong tanungin ka, sabi ko. Alam ba ni Beatrice na kasal ka? Nag-alinlangan siya. Sapat lang para mabigyan ako ng sagot. Alam niya na komplikado ang sitwasyon. Alam niya ba na may 2 kang anak na iniisip na ang kanilang ama ay nagtatrabaho ng gabi tuwing Martes at Huwebes? Marisa, pakiusap ti. Alam niya ba na ginagamit mo ang pera ng asawa mo para bayaran ang inyong mga date? Namula ang kanyang mukha. Hindi iyan ganoon. Iyan mismo ang ganoon, sabi ko. Nagnanakaw ka sa aming pamilya para gastusin sa iyong affair. At ngayon, gusto mong gantimpalaan ka ng kalahati ng lahat. Umiling ako. Hindi ganoon ang sistema. Anong ibig mong sabihin? Inilabas ko ang aking telepono. Ipinakita ko sa kanya ang screen. Nagpakita ito ng isang folder na tinatawag na mga ebidensya. May 12 ng file. Ibig kong sabihin, sabi ko. Idinokumento ko ang lahat. Bawat kasinungalingan. Bawat gastusin. Bawat email. May sapat akong ebidensya para pahirapan ang buhay mo sa proseso ng diborsyo. Maaaring hindi gaanong mahalaga ang pangangalo niya sa Pilipinas, pero ang pandaraya sa pananalapi ay mahalaga. At ang pagsisinungaling tungkol dito sa ilalim ng panunumpa ay tiyak na mahalaga. Tinitigan niya ang telepono. Namumutla ang kanyang mukha. Pinaplano mo ito. Pinoprotektahan ko ang sarili ko, sabi ko. Isang bagay na dapat kong sinimulan ng ilang buwan na ang nakakaraan. Bigla siyang tumayo. Kumaskas ang kanyang upuan sa sahig. Fine, gusto mong maging mahirap. Sige, maging mahirap tayo. Hindi ako nakikipaglaro, Cardo. Hindi ko lang hahayaan na sirain mo ang aming pamilya at umalis ka ng may premyo. Sira na ang pamilya natin. Hindi mo lang napansin. Hindi, sabi ko. Nasira ang pamilya natin noong nagpasya ka na mas mahalaga si Beatrice Santos kaysa sa iyong mga sumpaan sa kasal. Kinuha niya ang kanyang mga susi. Naglakad papunta sa pinto. Pupunta ako sa trabaho. Ipapatuloy natin ang usapan na ito mamaya. Sa totoo lang, hindi. Huminto siya. Nakahawak ang kamay sa doorknob. Ano?
Sabi ko, hindi natin ipagpapatuloy ang usapan na ito mamaya. Tapos na tayo sa pag-uusap. Hindi mo kaya. Kaya ko. At ginawa ko. Gusto mo ng diborsyo? Fine. Makakabalita ka mula sa aking abogado, si Atty. Lena Panganiban. Marisa, maging makatwiran ka. Makatwiran ako, sabi ko. Binibigyan kita ng eksaktong hiningi mo. Naglakad ako papunta sa entryway closet. Kinuha ko ang 2 maleta. Yung ginamit namin sa aming huling family vacation noong nagpapanggap pa kaming masaya. Nilagay ko na ang ilan sa mga gamit mo. Ang natitira ay ipapak at ipapadala kung saan mo gusto. Tinitigan niya ang mga maleta na parang mga makamandag na ahas. Hindi mo ako pwedeng paalisin sa sarili kong bahay. Hindi na ito ang bahay mo, sabi ko. Bahay ito ng mga anak ko at ng aking sarili. Malinaw mong ipinakita na mas gusto mong nasa ibang lugar. Ang mga bata ay sasabihin na nagpasya si Papa na kailangan niya ng oras para pag-isipan kung ano talaga ang gusto niya. Alin ang totoo, hindi ba? Nagsimulang umagos muli ang luha sa kanyang mukha. Pero sa pagkakataong ito, mukha itong totoo. Hindi ko naman gustong mangyari ito sa ganitong paraan. Gusto mo, sabi ko. Akala mo lang makokontrol mo kung paano ito mangyayari. Kinuha ko ang mga maleta. Inilagay ko ang mga ito sa tabi ng pinto. Akala mo makukuha mo ang iyong affair. Ang iyong diborsyo. At ang iyong bagong simula. Na basta na lang ako tatanggap ng anumang gusto mo dahil iyon ang lagi kong ginagawa. Akala mo masyado akong mahina. O masyadong tanga. O masyadong dependent sa iyo para lumaban. Hindi totoo iyan. Hindi. Kailan ka huling sinabi kong hindi sa isang bagay na mahalaga? Tanong ko. Kailan ka huling ipinagtanggol ang sarili ko sa halip na subukang panatilihin lang ang kapayapaan? Hindi siya nakasagot. Nasasanay ka na isipin na ako ay isang pilay. Well, surprise, hindi ako. Binuksan ko ang pinto sa harap. Itinuro ko ang mga maleta. Naghihintay ang kasintahan mo, hindi ba? Sigurado akong matutuwa siyang tulungan kang magpasya sa susunod mong hakbang. Kinuha niya ang mga maleta nang nanginginig ang kamay. Hindi pa tapos ito, Marisa. Tapos na, sabi ko. Hindi mo lang alam. Umalis siya. Isinara ko ang pinto sa likod niya. Pagkatapos, nilock ko ito. At inilagay ang safety chain. Mula sa bintana, nakita ko siyang inilalagay ang mga maleta sa kanyang sasakyan. Umupo siya sa driver's seat ng matagal. Marahil ay tumatawag kay Beatrice. O sinusubukan niyang alamin kung ano ang gagawin. Sa huli, umalis siya. Pumunta ako sa aking home office. Binuksan ko ang aking laptop. Marami pa akong trabaho bago umuwi ang mga bata mula sa paaralan. Ang unang pagkakamali ni Cardo, ang isipin na magbabago ang isip ko kinabukasan. Ang pangalawa niyang pagkakamali, ang maliitin kung gaano nakarami ang alam ng aming mga anak. Sinundo ko si David at Carlo mula sa paaralan kinagabihan, huminto kami para kumain ng ice cream pauwi. Ito ay isang bagay na hindi kailanman nagkaroon ng oras si Cardo, laging abala sa kanyang mga proyekto sa trabaho. Mama, sabi ni David nang maingat, habang kinakain ang kanyang mint chocolate chip ice cream, ayos lang po ba si Papa? Mukha po siyang nalulungkot kaninang umaga. Tumingala si Carlo mula sa kanyang strawberry cone, ang kanyang malalaking brown na mata ay puno ng pag-aalala. Kinakatakutan ko ang usapang ito, pero handa rin ako. Kami ng papa ninyo ay mayroon lang kaming ilang problema ngayon, sabi ko ng tapat. Mga problema ng matatanda na walang kinalaman sa inyong dalawa. Pero gusto kong malaman ninyo. Ano man ang mangyari sa amin ng papa ninyo, mahal na mahal ko kayong dalawa. Maghihiwalay na po ba kayo? Tanong ni David ng diretsyo. Sa edad na 14, masyado na siyang matalino para lokohin ng malabong mga pangako. Hindi ko pa alam, sabi ko. Baka.
Natatakot ka ba? Pinag-isipan niya ito ng seryoso. Ang mga magulang po ni Paolo naghiwalay last year. Sabi niya, mas naging maayos daw pagkatapos. Kasi hindi na sila laging nag-aaway. Kayo po ni Papa, hindi naman nag-aaway, sabi ni Carlo ng mahina. Hindi kami nag-aaway. Pero hindi rin naman kami masaya magkasama nitong mga nakaraang buwan. Dahil po ba doon kaya laging nasa telepono si Papa? Tanong ni David. At bakit po ayaw na niyang mag-family movie night? Matalinong bata, masyadong matalino. Ang papa ninyo ay medyo abala nitong mga nakaraang buwan dahil sa trabaho. At iba pang mga bagay. Iba pang mga bagay, ano po? Tiningnan ko ang aking 14 anyos na anak, mas marunong pa sa dapat, at gumawa ako ng desisyon. Tulad ng isang kaibigan sa trabaho. Na naging napakahalaga na sa kanya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni David, sapat na ang edad niya para basahin ang mga nakatago sa likod ng mga salita. Sabi niya. Tinapos namin ang aming ice cream sa mapayapang katahimikan. Nang makarating kami sa bahay, nakaparada ang sasakyan ni Cardo sa driveway. Nakaupo siya sa mga baitang ng porch, kasama ang kanyang mga maleta, mukha siyang nawawalang bata. Nang makita niya kami, agad siyang tumayo at tumakbo palapit. Mga bata, masaya akong nakauwi na kayo. Nag-aalala ako. Papa, bakit po nasa labas ang mga maleta ninyo? Tanong ni Carlo. Tumingin sa akin si Cardo nang may galit sa mata. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ni Marisa kaninang umaga. Sa tingin niya, kailangan kong manatili sa ibang lugar ng ilang panahon. Bakit po? Tanong ni David, nakatingin sa aming dalawa. Bakit? Sabi ko ng kalmado. Dahil nagpasya ang papa ninyo na mas gusto niyang gumugol ng oras sa ibang tao. Isang tao mula sa trabaho. Namuti ang mukha ni Cardo. Marisa. Huwag. Huwag mong sabihin ang totoo sa kanila. Hindi sila tanga, Cardo. Napansin nila na hindi ka kailanman narito. Nagtatrabaho ako. Hindi, sabi ko. Hindi ka nagtatrabaho. Inilabas ko ang aking telepono. Ipinakita ko sa kanya ang screen. Tumawag ako sa opisina mo kaninang umaga. Nakausap ko ang assistant mo. Isang napaka-interesanting usapan. Lumabas na hindi ka nagtatrabaho ng gabi kahit isang Martes o Huwebes sa loob ng 2 buwan. Sa katunayan, maaga kang umuuwi sa mga araw na iyon. Tumingin ang mga bata sa kanilang ama ng mailumalaking pagkaunawa. Papa, maliit ang boses ni David. Totoo po ang sinasabi ni Mama? Tuluyan nang nagkalasog-lasog ang pagiging kalmado ni Cardo. Napasubsob siya sa mga baitang ng porch. Nagsimula siyang humagulgol. Komplikado iyan, anak. Hindi ninyo maiintindihan. Naiintindihan ko na niloko mo kami, sabi ni David. Ang kanyang boses ay mas matigas kaysa sa narinig ko kailanman. Naiintindihan ko na nagtatago ka at nagsisinungaling tungkol sa kung nasaan ka. David, pakiusap . Totoo po ba? Tanong ni Carlo, nagsisimulang umagos ang luha sa kanyang mga pisngi. May girlfriend ka? Po. Ang kanyang mukha ay surang-sura sa luha at pagkalito, at isang bagay sa loob niya ay tila nabasag. Bulong niya. Totoo iyan. Nagpaubaya si Carlo, yumakap ng mahigpit sa aking tagiliran, habang si David naman ay tinitigan lang ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pagkabigong hindi karaniwan sa isang 14 anyos. Paano mo nagawa iyan kay Mama? Ang boses ni David ay nanginginig sa galit, at sa pagkakataong ito, hindi na niya maikukubli ang kanyang sakit. Hindi mo ba naiintindihan, patuloy niya? Naiintindihan ko na niloko mo kami, naiintindihan ko na nagsinungaling ka, at naiintindihan ko na sinaktan mo ang aming pamilya. Pinilit pa ni Cardo na makipagtalo. David, pakiusap . Pero hindi na siya pinakinggan.
Si Papa po ni Paolo, niloko din ang mama niya, sabi ni David, ang boses ay matigas na matigas. Kaya po sila naghiwalay. At alam niyo po kung anong sabi ni Paolo. Sabi niya, masaya raw po siya na nalaman ng mama niya. Kasi po, pinapahirapan lang daw po ng papa niya ang lahat sa dami ng kasinungalingan. Mukhang sinampal si Cardo sa mga salitang iyon, tila nawala ang lahat ng kanyang pagkakunwari. David, hindi iyan patas. Ang hindi patas ay ang ginawa mo sa amin, sabi ni David, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan at galit na hindi ko pa nakita kailanman. Inakbayan ko si David, marahang hinaplos ang kanyang likod. Mga bata, bakit hindi muna kayo pumasok sa loob at simulan ang inyong mga homework? Kailangan pa naming tapusin ang usapan namin ng papa ninyo. Pumasok sila sa bahay, si Carlo, umiiyak pa rin, si David, na parang gustong manuntok. Nagkatinginan kami ni Cardo sa labas ng bahay. Wala kang karapatan na sabihin iyon sa kanila, sabi niya sa huli, ang kanyang boses ay nanginginig. May karapatan ako, sabi ko. Mga anak ko rin sila. At karapatan nilang malaman kung bakit biglang ayaw na ng papa nila dito. Hindi ko sinabi na ayaw ko na dito. Hindi mo kailangang sabihin, sabi ko. Ipinakita mo sa bawat araw, sa loob ng ilang buwan. Ipinakita mo na may iba pang mas mahalaga kaysa sa pagiging ama mo. Ipinakita mo na mas mahalaga ang ibang bagay kaysa sa kanila. Nagpumilit pa siya. Hindi totoo iyan. Hindi ba, tanong ko. Kailan ka huling tumulong sa homework? Kailan mo huling tinanong ang kanilang araw? At talagang pinakinggan ang sagot. Kailan mo huling kinumutan si Carlo sa gabi? O nakipagkwentuhan kay David tungkol sa isang bagay na hindi tungkol sa mga gawain? Nagbukas ang kanyang bibig para makipagtalo, pagkatapos sumara. Nawalan ka na ng koneksyon sa pamilyang ito matagal na bago mo pa sinimulan ang iyong affair, Cardo. Si Beatrice lang ang iyong naging dahilan para gawin itong opisyal. Hindi ko naman gustong saktan sila. Pero sinaktan mo sila, sabi ko. At patuloy mo silang sasaktan sa bawat araw na pipiliin mo siya kaysa sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagpili. Laging tungkol sa pagpili, sabi ko. Bawat araw. Bawat desisyon. Bawat prioridad. At naging napakalinaw mo sa iyong pagpili. Nag-vibrate ang telepono ko, isang mensahe, tiningnan ko at ngumiti ako ng mapait. Sino iyan? Tanong ni Cardo. Ang aking abogado, si Atty. Lena Panganiban. Handa na ang mga papeles ng diborsyo. Namuti muli ang kanyang mukha. Sinabi ko na sa iyo, naghahanda ako. Inihain ko ang kaso kaninang umaga pagkaalis mo. Hindi mo kaya. Kaya ko. At ginawa ko. Gusto mo ng diborsyo, Cardo. Congratulations, nakuha mo. Kinuha ko ang isang makapal na envelope mula sa aking bulsa, ibinigay ko sa kanya. Ano ito? Ang kopya mo ng kaso. May 30 araw ka para sumagot. Binuksan niya ang envelope nang nanginginig ang kamay, sinuri niya ang unang pahina. Hinihingi mo ang exclusive custody. Hinihingi ko ang pangunahing custody, sabi ko. Na may supervised visitation para sa iyo. Hanggang sa makapagtatag kami na kaya mong unahin ang mga pangangailangan ng aming mga anak kaysa sa iyo. Iyan ang katawa-tawa. Sabi ko. Niloloko mo sila sa loob ng ilang buwan. Inuna mo ang iyong affair kaysa sa kanilang emosyonal na kapakanan. Gumastos ka ng pera na dapat ay para sa kanilang mga pangangailangan para gastusin sa romantic dinner kasama ang iyong girlfriend. Paano iyon nagpapakita ng pagiging isang mabuting ama? Hindi ko naman sila pinabayaan. Emosyonal kang wala sa loob ng ilang buwan. Napansin nila iyon, Cardo. Palaging napapansin ng mga bata. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa ng mga pahina, namumutla ang kanyang mukha sa bawat isa. Hinihingi mo ang spousal support. Hinihingi ko ang child support para sa mga bata. May pagkakaiba.
At ang bahay ay mananatili sa akin at sa mga bata. Marami na silang pinagdaanan. Hindi na nila kailangan pang mawalan ng tirahan. Baliw ito. Hindi mo lang pwedeng kunin ang lahat. Wala akong kinukuha, sabi ko. Pinananatili ko lang ang akin. At ang pinakamabuti para sa aming mga anak. Ikaw ang nagpasya na itapon ang lahat. Bigla siyang tumayo, hinawakan ang mga papeles. Kailangan kong tawagan ang abogado ko. Si Attorney Joey Ramirez. Gawin mo, sabi ko. At Cardo, kapag kinausap mo si Beatrice tungkol dito, baka gusto mong banggitin na maaaring interesado ang kanyang asawa na malaman ang kanyang mga extracurricular activities. Napatigil siya. Anong asawa? Inilabas ko ang aking telepono. Ipinakita ko sa kanya ang isang social media profile. Beatrice Santos, kasal kay Joel Cruz. Asawa sa loob ng 8 taon. 2 maliliit na anak. Hindi mo alam, tanong ko ng inosente. Nakaka-interes. Nagtataka ako kung ano pa ang nakalimutan niyang banggitin. Tinitigan ni Cardo ang screen na parang pinapakita ko sa kanya ang isang aksidente sa sasakyan. Imposible yan. Diborsyada siya. Nagsinungaling siya, sabi ko. Tulad ng panlilinlang mo sa akin. Nakakatuwa kung paano nangyayari iyan. Pinagpatuloy niya ang pagtingin sa mga larawan ng nanginginig ang kamay. Si Beatrice kasama ang kanyang asawa sa isang restaurant. Si Beatrice kasama ang kanyang mga anak sa isang laro ng baseball. Si Beatrice sa isang family barbecue noong nakaraang linggo. Pero sabi niya Sinabi niya ang gusto mong marinig, sabi ko. Tulad ng sinabi mo sa akin ang sa tingin mo ay gusto kong marinig sa loob ng ilang buwan. Napasubsob siya muli sa mga baitang ng porch. Nakatingin sa telepono. Hindi ko maintindihan. Hindi mo naiintindihan, sabi ko. Dahil ayaw mong maintindihan. Gusto mong maniwala sa isang pantasya. Na makukuha mo ang lahat ng gusto mo nang walang kapalit. Kinuha ko ang aking telepono. Ibinulsa ko. Heto ang isang kapalit para sa iyo. Si Beatrice Santos ay isang sinungaling at isang mangloloko. Tulad mo. Ang tanging pagkakaiba lang, mas magaling siya. Tiningnan ako ni Cardo. May luha sa kanyang mukha. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi ko na iyan problema, sabi ko. Pero kung ako sa iyo, magsisimula akong alamin kung saan ka matutulog ngayong gabi. Dahil hindi dito. Kinuha ko ang kanyang mga maleta. Inilagay ko ang mga ito sa tabi ng kanyang sasakyan. Kailangan ng mga bata ng oras para iproseso ang lahat ng ito. Sa tingin ko, mas mabuti kung bibigyan mo sila ng espasyo sa loob ng ilang araw. Hindi mo ako pwedeng pagbawalan na makita ang sarili kong mga anak. Hindi kita pinagbabawalan, sabi ko. Iminumungkahi ko lang na ang pagpilit sa iyong sarili sa kanila ngayon, habang sila ay nasasaktan at galit, ay hindi ang pinakamabuting pagpipilian bilang isang ama. Pero syempre, ang mabubuting pagpipilian bilang ama ay hindi naman ang iyong forte nitong mga nakaraang buwan. Dahan-dahan siyang tumayo. Parang matandang lalaki. Hindi ko naman gustong mangyari ito sa ganitong paraan. Gusto mo, sabi ko. Akala mo lang makokontrol mo kung paano ito mangyayari. Kinuha ko ang mga maleta. Inilagay ko ang mga ito sa tabi ng pinto. Akala mo makukuha mo ang iyong affair. Ang iyong diborsyo. At ang iyong bagong simula. Na basta na lang ako tatanggap ng anumang gusto mo dahil iyon ang lagi kong ginagawa. Akala mo masyado akong mahina. O masyadong tanga. O masyadong dependent sa iyo para lumaban. Hindi totoo iyan. Hindi. Kailan ka huling sinabi kong hindi sa isang bagay na mahalaga? Tanong ko. Kailan ka huling ipinagtanggol ang sarili ko sa halip na subukang panatilihin lang ang kapayapaan? Hindi siya nakasagot. Nasasanay ka na isipin na ako ay isang pilay. Well, surprise, hindi ako.
Binuksan ko ang pinto sa harap. Itinuro ko ang mga maleta. Naghihintay ang kasintahan mo, hindi ba? Sigurado akong matutuwa siyang tulungan kang magpasya sa susunod mong hakbang. Kinuha niya ang mga maleta nang nanginginig ang kamay. Hindi pa tapos ito, Marisa. Tapos na, sabi ko. Hindi mo lang alam. Umalis siya. Isinara ko ang pinto sa likod niya. Pagkatapos, nilock ko ito. At inilagay ang safety chain. Mula sa bintana, nakita ko siyang inilalagay ang mga maleta sa kanyang sasakyan. Umupo siya sa driver's seat ng matagal. Marahil ay tumatawag kay Beatrice. O sinusubukan niyang alamin kung ano ang gagawin. Sa huli, umalis siya. Pumunta ako sa aking home office. Binuksan ko ang aking laptop. Marami pa akong trabaho bago umuwi ang mga bata mula sa paaralan. Ang tunay na giyera ay nagsisimula pa lang at hindi nga ako nagkamali. Kinabukasan, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Isang numero na hindi ko kilala ang lumabas sa telepono ko. Si Marisa Reyes ito, sabi ko, nang may pag-iingat. Sino ang nagtatanong? Ako si Joel Cruz, sabi niya, ang boses ay seryoso, walang halong biro. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap. Ang asawa ni Beatrice. Isang Joel Cruz. Nakaka-interes. Sa tingin ko, tama ka, tugon ko, na may bahagyang pagkabigla sa aking sariling boses. Kailan at saan tayo magkikita? Ang pagpupulong namin ay naganap ng lihim, sa isang tahimik na coffee shop sa Metro Manila, kinabukasan ng hapon. Si Joel Cruz ay isang mataas na lalaki, may pagod na mga mata, at ang tingin ng isang taong pinanatili ang lahat sa pamamagitan ng purong lakas ng loob. Para kaming dalawang estranghero na pinag-isa ng iisang sakit, iisang pagtataksil. Nakakita ko ng ilang nakaka-interes na text messages sa telepono ng asawa ko. Simula niya, walang pasabi, ang kanyang tingin ay matalim. Mga mensahe mula sa asawa mo. Walang pagdadalawang isip, umamin ako. Patawad na kailangan mong malaman sa ganoong paraan, sabi ko. Ipinadala ko sa iyo ang impormasyon tungkol sa kanilang affair. Sa loob-loob ko, alam kong tama ang ginawa ko, karapat-dapat siyang malaman. Karapat-dapat ako, sabi niya, at sa pagkakataong ito, may halong bigat na ang kanyang boses. Tulad ng karapat-dapat mong malaman ito. Inilabas niya ang kanyang telepono, ipinakita niya sa akin ang screen, may mga mensahe mula kay Cardo, nagmamakaawa kay Beatrice na makipagkita sa kanya, sinasabing iniwan na niya ako, at maaari na silang magkasama. Ang mga sagot ni Beatrice ay brutal. Masaya habang tumatagal. Pero hindi ko iiwan ang pamilya ko para sa iyo. Maghanap ka ng iba na mag-aayos ng iyong mga problema. Naging malinaw na hindi lang ako ang biktima ng panlilinlang ni Cardo, kundi maging siya rin. Hindi niya alam kung kailan susuko, sabi ko, tumutukoy kay Cardo. Siya rin, sabi ni Joel, umiling. Hindi ito ang kanyang unang affair. Pero ito ang magiging huli. Tiningnan ko siya, nakita ko ang pagkaawa sa kanyang mga mata, ngunit higit pa rito, ang matinding galit at desisyon. Didiborsyohin mo siya, tanong ko. Hahayaan ko siyang walang-wala. At sisiguraduhin ko na alam ng lahat kung anong klaseng babae siya. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang dala, inilagay niya ito sa mesa sa pagitan namin. Mga kopya ng lahat ng nakita ko. Mga phone record. Mga salaysay ng bangko sa credit card. Mga resibo ng hotel. Mga email. Sa tingin ko, maaaring makatulong iyan sa iyo. Isang kayamanan ng mga ebidensya. Bakit mo ako tinutulungan, tanong ko. Dahil hindi lang ang asawa mo ang biktima dito, sabi niya, ang kanyang tinig ay nagpakita ng tunay na pagkabigo. Mga anak ko ang biktima. Ang mga anak mo ang biktima. At pagod na ako sa mga makasariling tao na iniisip na kaya nilang sirain ang mga pamilya ng walang kapalit. Ano ang gagawin mo, tanong ko.
Sisiguraduhin ko na alam ng lahat sa kanyang opisina kung ano ang ginagawa nila, sabi niya. Sisiguraduhin ko na alam ng lahat sa aming social circle. Sisiguraduhin ko na ang kanilang mga reputasyon ay masira tulad ng sinubukan nilang sirain ang aming mga pamilya. Nagustuhan ko si Joel Cruz, ang kanyang desisyon ay malinaw, ang kanyang galit ay nararapat. Kung kailangan mo ng tulong doon, alok ko. Sa totoo lang, sabi niya, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. May company party sa susunod na linggo. Ang malaking taon ng pagtitipon. Lahat ng empleyado at kanilang mga pamilya. Sa tingin ko, magiging napaka-edukasyon para sa lahat na malaman ang totoo tungkol kay Cardo at Beatrice. Ano ang nasa isip mo? Tanong ko, may kuryosidad. Ngumiti siya at hindi iyon isang mabuting ngiti. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang iniisip ko. Nang matapos kami sa aming kape, mayroon na kaming plano. Akala ni Cardo at Beatrice na kaya nilang magtagpo ng palihim, magsinungaling at saktan ang mga tao ng walang kapalit. Malapit na nilang matutunan kung gaano sila mali. Ang taunang family picnic ng Grupo Atlantico ay ginaganap bawat taon sa isang eksklusibong resort sa labas ng syudad. May barbecue, mga laro para sa mga bata, at sapat na pagpapalitan ng mga koneksyon sa trabaho para malunod ang isang kabayo. Hinila ako ni Cardo doon sa loob ng nakaraang 5 taon, laging iginigiit na kailangan naming panatilihin ang aming imahe at suportahan ang kanyang karera. Ngayong taon, susuportahan ko ang kanyang karera sa ibang paraan. Si Joel Cruz ay nagawa ng maayos ang kanyang homework. Natukoy niya ang mga pangunahing tao na kailangang malaman ang totoo. Tungkol sa affair ni Cardo at Beatrice. Mga ehekutibo ng Human Resources. Mga pinuno ng departamento. At ang mga asawa ng iba pang empleyado. Na nagtataka kung bakit si Cardo ay biglang naging napakapalakaibigan sa kanilang mga asawa. Ang plano ay simple, walang dramatikong komprontasyon, walang sigawan, impormasyon lang. Ibinigay sa tamang tao, sa tamang oras, at hayaan ang kalikasan ng tao ang gumawa ng iba. Nakarating ako sa picnic kasama sina David at Carlo. Sila ay pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyari, pero excited sila sa mga laro at pagkain. Naroon na si Cardo, nakatayo malapit sa registration table, may peking ngiti, malinaw na umaasa na makapagpakita ng normalidad. Nakita niya kami at nagmadali siyang lumapit. Marisa, mga bata, masaya akong nakarating kayo. Si David ay bahagyang nagtago sa likod ko. Si Carlo naman, tiningnan lang ang kanyang ama, may malalaking malungkot na mata. Dumating kami para sa mga bata, sabi ko. Gusto lang nila ang mga laro. Iyan ay magaling. Tumingin si Cardo sa paligid ng nerbiyoso. Siguro, pwede tayong umupo ng magkasama bilang isang pamilya. Upo kami bilang isang pamilya, sabi ni David ng malamig. Hindi lang kasama mo. Bahagyang kumislot ang mukha ni Cardo. Pero agad din siyang nakabawi. David, anak, alam kong galit ka. Pero hindi po ako galit, sabi ni David. Nalulungkot po ako. May pagkakaiba. Lumayo ang 14 anyos kong anak, nagtungo sa play area, sinundan siya ni Carlo nang walang salita. Mawawala din yan, sabi ni Cardo, pero hindi siya kumbinsido. Baka. O baka hindi. Iyan ay nakasalalay sa iyo. Iniwan ko siya na nakatayo doon. Naghanap ako kay Joel. Nasa tabi siya ng mga mesa ng pagkain, nag-uusap ng mahina, kasama ang isang EC manager, at ang asawa ng department head ni Cardo. Mukhang matindi ang usapan. Kinumpol ko ang aking mga anak at nakakita kami ng upuan sa isang picnic table, may magandang tanawin ng mga pangyayari. Sa loob ng 1 oras, nakita ko ang epekto ng kampanya ng impormasyon ni Joel. Kumalat sa dami ng tao na parang ripple sa tubig. Mga grupo ng kalalakihan ang nagtitipon. Nag-uusap ng mahina. Pagkatapos ay tumitingin kay Cardo.
Ang mga babaeng karaniwang bumabati sa kanya ng mainit ay biglang nakakahanap ng dahilan. Para nasa ibang lugar. Ang magiliw na kapaligiran sa paligid niya ay kumukupas na. Parang hamog sa umaga. Nakarating si Beatrice kasama ang sarili niyang pamilya bandang tanghali. Tila walang alam sa nangyayari. Puro ngiti at pakikipagkamay siya. Ginagampanan ang papel ng isang tapat na asawa at ina. Tumagal lang iyon ng mga 10 minuto. Pinanood ko mula sa kabilang bahagi ng parke. Kung paano lumapit si Joel sa kanyang asawa. Kasama ang kanilang 2 anak. Maikli at tahimik ang usapan. Pero nakita ko ang mukha ni Beatrice na nagbago. Mula sa pagkalito tungo sa takot. Habang nagsasalita si Joel. Pagkatapos ay lumayo si Joel. Iniwan si Beatrice na mag-isa. Kasama ang kanyang mga anak. Na nakatingin sa kanya nang may pagkalito. Mama, ano po ang nangyayari? Tanong ni David, sinundan ang tingin ko. Katarungan, sabi ko lang. Sa loob ng 1 pang oras, parehong si Cardo at Beatrice ay tinawag ng iba't ibang ehekutibo ng Human Resources. Para sa mga impormal na usapan. Hindi ko narinig ang sinasabi. Pero malinaw na sinasabi ng kanilang body language ang kwento. Si Cardo ay nagkukumamot ng mabilis. Sinusubukang ipaliwanag o bigyang katwiran ang isang bagay. Si Beatrice naman nakatayo lang doon. Mukhang gustong maglaho. Nagpatuloy ang hapon sa pagbaba mula roon. Ang dating grupo ng mga kaibigan ni Cardo sa trabaho ay biglang may iba ng pinupuntahan. Ang mga kaibigan ni Beatrice sa gifting ay hindi na siya isinasama sa kanilang mga usapan. Maging ang pagkain ay tila amoy abo. Batay sa mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bandang 3:00, sa wakas ay naglakas loob si Cardo na lumapit sa aming mesa. Marisa, sabi niya. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Hindi sa tingin ko magandang ideya yan. Pakiusap. 5 minuto lang. Tiningnan ko ang aking mga anak. Nagkibit balikat si David. Bahagyang tumango si Carlo. 5 minuto, sabi ko, tumayo. Naglakad kami sa isang tahimik na lugar. Malapit sa lawa. Malayo sa dami ng tao. Gawa mo ito, sabi ni Cardo. Walang pasabi. Sinisira mo ang aking karera. Hindi ako nagsisira ng kahit ano, sabi ko. Sinisigurado ko lang na alam ng mga tao ang totoo tungkol sa ginagawa mo. Sinabi mo kay Joel Cruz ang tungkol sa atin. Karapat-dapat malaman ni Joel Cruz na niloloko siya ng kanyang asawa, sabi ko. Tulad ng karapat-dapat kong malaman na niloloko ako ng asawa ko. Iba iyan. Paano ito iba, tanong ko. Dahil mayroon na tayong problema, sabi niya. Masaya sina Joel at Beatrice. Tiningnan ko siya ng may pagkamangha. Naririnig mo ba ang sarili mo? Talaga bang nakikipagtalo ka na ayos lang nasirain ang kanilang masayang kasal? Dahil hindi perpekto ang sa atin? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Iyan mismo ang ibig mong sabihin, sabi ko. Kinumbinsi mo ang iyong sarili na ang iyong affair ay makatwiran. Dahil hindi ka masaya. Pero sa ilang kadahilanan, ang kasal nila ay dapat banal. Hindi ko naman gustong umabot sa ganito. Hindi mo gusto na mahuli ka, sabi ko. May pagkakaiba. Tumingin siya sa paligid. Sa picnic. Kung saan ang mga tao ay nag-uusap pa rin sa maliliit na grupo. At tumitingin sa aming direksyon. Tinitingnan ako ng lahat. Sabi ko, ginagawa nila. Dahil nalaman lang nila na ang isang taong pinagkakatiwalaan nila ay nanlilin lang sa lahat sa loob ng ilang buwan. Hindi ako makakabalik sa trabaho pagkatapos nito. Malamang hindi, sabi ko. Ang mga aksyon ay may kapalit, Cardo. Gumawa ka ng mga desisyon. At ngayon, oras na para harapin mo ang mga resulta. Paano ang mga bata? Paano ang pera para sa kanilang college?
Paano ang kinabukasan natin? Dapat sana ay inisip mo iyan, sabi ko. Bago ka nagpasya na mas mahalaga si Beatrice Santos kaysa sa iyong pamilya. Kumislot ang kanyang mukha. Nagsimulang umiyak muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito mukhang tunay na pagsisisi. Mas mukha itong pagkaawa sa sarili. Isang pagtatangka na bawiin ang simpatya na matagal nang nawala. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Pero patuloy lang ang pag-agos ng luha. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko na iyan problema. Pakiusap, Marisa, tulungan mo akong ay. Ang pagpupulong para sa kasunduan ay naka-schedule para sa susunod na Miyerkules. Sa opisina ni Achoy. Lena Panganiban. Dumating si Cardo kasama si Achoy. Joy Ramirez, may dala siyang briefcase na puno ng mga dokumento, malinaw na umaasa na makapagsagawa ng isang uri ng legal na counter-attack. Mukha siyang napakasama, ang kanyang buhok, na karaniwang perpekto, ay gusot, ang kanyang damit ay lukot, at suot niya ang isang magulong sweater na nagpapahiwatig na natulog siya sa sofa ng isang tao. Marisa, sabi niya ng mahina, nang umupo kami sa conference table. Ang kanyang boses ay tila maihalong pagmamakaawa. Salamat sa pagpayag na mag-mediation. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, sabi ko, ang aking tingin ay matigas, ginagawa ko ito para sa mga bata. Umalis si Achoy. Joy Ramirez, binuksan niya ang kanyang briefcase, at nagsimulang magsalita. Ang aking kliyente ay handang gumawa ng isang makatwirang alok ng kasunduan. Na isinasaalang-alang ang pinakamabuting interes ng mga bata. Sumandal si Achoy. Lena Panganiban sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay kalmado at naghihintay. Nakikinig kami. Si Ginoong Ricardo ay handang tumanggap ng 60 paghahati 40 na hati sa mga pinagsamang ari-arian, sabi ni Achoy. Joy, sa kanya ang mas maliit na bahagi. Handa rin siyang tumanggap ng shared custody. Na may mga alternatibong linggo. Nakaka-interes, sabi ni Achoy. Lena, ang kanyang boses ay walang pagbabago. Ano ang gusto niya kapalit? Gusto niyang tanggapin ni Binibining Reyes na hindi ituloy ang mga paghahabol ng pandaraya sa pananalapi. At gusto niya ng isang confidentiality agreement. Napipigil sa magkabilang panig na talakayin ang mga detalye ng pagkasira ng kasal. Halos matawa ako ng malakas sa kanyang mga sinabi, akala niya ay ganito kadali. Hayaan mo akong maintindihan, sabi ko, gusto niyang magpanggap ako na hindi siya nagnakaw ng pera mula sa aming pamilya. Para gastusin sa kanyang affair. At gusto niyang siguraduhin na hindi ko masabi sa iba ang totoo tungkol sa ginawa niya. Ang aking kliyente ay gumawa ng ilang masamang personal na desisyon, sabi ni Achoy. Joy, napilit pa ring pinoprotektahan ang kanyang kliyente. Ang iyong kliyente ay nangalunya at nanlinlang sa pananalapi, sabi ni Achoy. Lena, ang kanyang tinig ay matalim at puno ng otoridad. Hindi iyan mga masamang personal na desisyon. Iyan ay mga pagtataksil sa tiwala. At mga paglabag sa kanyang fiduciary duty bilang asawa. Nagsalita si Cardo sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Marisa, pakiusap. Alam kong sinaktan kita. Pero ang paghila nito sa korte ay hindi makakatulong sa sinuman. Makakatulong ito sa aming mga anak, sabi ko, ang aking tingin ay direkta sa kanya. Para maintindihan nila na ang mga aksyon ay may kapalit. Mga bata sila. Hindi nila kailangang malaman ang lahat ng pangit na detalye. Alam na nila ang mga pangit na detalye, Cardo, sabi ko. Naranasan nila iyon. Nakita kanilang niloloko sila sa loob ng ilang buwan. Nakita kanilang pinili ang ibang babae kaysa sa kanilang pamilya. Hindi ko kailanman pinili ang sinuman kaysa sa kanila. Pinili mo si Beatrice kaysa sa kanila, sabi ko. Sa bawat pagkakataon na nagsinungaling ka tungkol sa kung saan ka pupunta. Pinili mo siya kaysa sa kanila sa bawat pagkakataon na gumastos ka ng pera na dapat ay para sa kanilang mga pangangailangan.
Sa mga romantic dinner kasama siya. Pinili mo siya kaysa sa kanila sa bawat pagkakataon na umuwi ka ng gabi, distracted at emosyonal na hindi mo naabot. Kumislot ang mukha ni Cardo, hindi na niya maitago ang kanyang sakit. Nalito ako. Hindi ako masaya. Nagkamali ako. Gumawa ka ng mga desisyon, sabi ko, ang aking boses ay matatag. At ngayon, oras na para harapin mo ang mga iyon. Inilabas ni Atchoi. Lena panganiban ang isang folder, inilagay niya ito sa mesa. Heto ang ating counter offer. Si Binibining Reyes ay mananatili sa bahay. At lahat ng mga pinagsamang ari-arian. Si Ginoong Ricardo ay makakakuha ng supervised visitation. Tuwing ibang katapusan ng linggo. Hanggang sa matapos niya ang therapy. At magpakita ng pare-pareho at nakasentro sa mga bata na pag-ugali sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Tinaas ang kilay ni Atchoi. Joy Ramirez, malinaw ang kanyang pagkagulat. Iyan ay ganap na hindi makatwiran. Ang hindi makatwiran, sabi ni Atchoi. Lena, ay ang hilingin sa aking kliyente na gantimpalaan ang pangangalo niya at pandaraya sa pananalapi ng kanyang asawa. Nang kalahati ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi susuportahan ng korte ang ganoong isang panig na kasunduan. Susuportahan ng korte kung ano ang pinakamabuting interes ng mga bata, sabi ni Atchoi. Lena, at sa mga ebidensya na mayroon tayo. Sa pag-ugali ni Ginoong Ricardo. Sa tingin ko, nasa napakalakas tayo na posisyon. Nagbukas si Atchoi. Lena ng isa pang folder, inilatag niya ang mga larawan, mga bank statement, mga printout ng email, mga resibo ng hotel na sinisingil sa family credit card, mga bill ng restaurant para sa dalawa habang si Binibining Reyes ay nasa bahay kasama ang mga bata, mga text message na nagtalakay sa mga kasinungalingan na balak niyang sabihin sa kanyang pamilya, mga phone record na nagpapakita ng daan-daang tawag at mensahe kay Binibining Santos sa mga oras na inaangkin niyang nagtatrabaho. Tinitigan ni Cardo ang mga ebidensya, nakalatag sa mesa, na parang ito ay isang crime scene, alin, sa isang paraan ay. Mayroon din tayong mga pahayag mula sa mga bata na nagpapahayag ng kanilang kagustuhan na manirahan sa kanilang ina. At dokumentasyon ng pagtatangka ni Ginoong Ricardo na kunin sila mula sa paaralan ng walang pahintulot. Maling pagkaunawa iyon, simula ni Cardo, ang kanyang boses ay mahina. Iyon ay isang paglabag sa kasunduan sa custody na naisaayos na natin, sabi ko. Tulad ng lahat ng iba pa mong ginawa mula nang magsimula ito. Kinuha ni Atchoi. Joy Ramirez ang mga dokumento, may binulong siya kay Cardo, na malakas na umiling. Kailangan ng aking kliyente ng oras para pag-isipan ang alok na ito. Siyempre, sabi ni Atchoi. Lena, maglaan ka ng lahat ng oras na kailangan mo. Pero intindihin mo, ang alok na ito ay magtatapos sa loob ng 72 oras. Pagkatapos niyan, pupunta kami sa korte. At hahayaan naming magpasya ang isang hukom. Paano kung pumunta kami sa korte? Tanong ni Cardo ng mahina, ang kanyang mukha ay namumutla. Kung pupunta kami sa korte, sabi ni Atchoi. Lena, ang kanyang boses ay matalim at malinaw. Ang lahat ng ito ay magiging public record. Bawat email. Bawat kasinungalingan. Bawat piso na ginastos mo sa iyong affair. Iyan ba talaga ang gusto mo? Mukhang masusuka si Cardo. Kailangan kong pag-isipan iyan. Isipin mo ng mabilis, sabi ko, tumayo. Dahil tapos na ako sa pakikipagnegosasyon. Umalis ako sa conference room. Iniwan ko si Cardo at ang kanyang abogado. Nag-iisip sa kanilang napakaliit na mga pagpipilian. Nagring ang telepono ko habang nagmamaneho ako pa uwi. Si Cardo iyon. Marisa. Pakiusap, wag mo itong gawin. Gawin ano, tanong ko, ang aking tinig ay kalmado. Gawin mo akong responsable sa iyong mga pinili. Sirain mo ang aking relasyon sa mga anak ko.
Hindi ako nagsisira ng kahit ano. Ginawa mo na iyan. Mapapatawad nila ako sa paglipas ng panahon. Pero hindi kong ganap mong ilalayo sila sa akin. Hindi ko sila inilalayo sa iyo, Cardo. Ginawa mo iyan sa sarili mo. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Pipirmahan ko ang anumang gusto mo. Pero pakiusap, wag mong kunin ang mga anak ko. Hindi ko sila kinukuha. Pinoprotektahan ko sila mula sa mas maraming pinsala. Habang inaalam mo kung ang pagiging ama ay mahalaga sa iyo. Siyempre, mahalaga yan sa akin. Kung gayon, ipakita mo, sabi ko. Tanggapin mo ang kasunduan. Magpa-therapy. Matutunan mong unahin ang kanilang mga pangangailangan kaysa sa iyo. Ipakita mo sa kanila na mas mahalaga sila kaysa sa sinumang babae na interesado ka ngayong linggo. Hindi iyan patas. Patas, tanong ko. Patas ba na si David ay may problema sa tiwala? Dahil niloko siya ng kanyang ama sa loob ng ilang buwan? Patas ba na si Carlo ay natutulog na umiiyak? Nagtataka kung may ginawa ba siyang mali? Patas ba na kailangan nilang mamuhay na alam? Na pinili ng kanilang ama ang isang estranghero kaysa sa kanilang pamilya? Umiiyak na naman si Cardo. Pero wala na akong pakialam. Gusto mong mabawi ang iyong mga anak? Kunin mo sila muli. Ipakita mo na kaya mong maging ama na karapat-dapat sila. Paano ko gagawin iyon sa supervised visitation? Sa parehong paraan na dapat mong gagawin ang lahat ng iba pa, mula ngayon, sabi ko. Isang pagpili sa isang pagkakataon. Isang araw sa isang pagkakataon. Isang pagkakataon para maging mas mabuti kaysa kahapon. Pinutol ko ang tawag. Hinarangan ko ulit ang kanyang numero. Kinagabihan, umupo ako kasama sina David at Carlo. Para ipaliwanag sa kanila kung ano ang nangyayari sa diborsyo. Babalik pa po ba si Papa para tumira sa atin? Tanong ni Carlo. Hindi, anak. Kami ng Papa mo ay maghihiwalay na. Ibig sabihin, hindi na kami magiging mag-asawa. At titira siya sa ibang lugar. Pero makikita pa rin po namin siya, di ba? Tanong ni David. Makikita ninyo pa rin siya. Pero magiging iba kaysa dati. Iba po paano? Pinili ko ang aking mga salita ng maingat. Sa ngayon, kapag nakita ninyo si Papa, may isa pang matanda rin doon. Isang taong ang trabaho ay siguraduhin na lahat kayo ay ligtas at komportable. Bakit po? Tanong ni Carlo. Dahil kailangan ni Papa na matuto ng ilang bagong paraan ng pagiging ama, sabi ko. Mga paraan na laging unahin kayo ng kapatid mo. Si David, na masyadong matalino para sa kanyang sariling kapakanan, agad na naintindihan. Kailangan niyang patunayan na hindi na niya kami sasaktan. Parang ganoon, sabi ko. At kung hindi niya ito mapatunayan, patuloy lang tayong mag-aalaga sa isa't isa. Tulad ng ginagawa natin. Umakyat si Carlo sa aking kandungan. Ipinulupot ang kanyang mga braso sa aking leg. Ayaw ko na po nasaktan kami ni Papa. Hindi niya gagawin, anak. Nangangako ako. Paano po ninyo nalaman? Dahil hindi ko siya hahayaan. Nang tumunog ang aking telepono kinabukasan ng umaga, alam ko na kung sino ang tatawag at kung ano ang balita. Si Atchery. Lena, panganiban iyon. Marisa, ang bati niya, tinatanggap niya ang kasunduan. Pinirmahan niya ang lahat. Tapos na. Isang simpleng pahayag, ngunit nagdadala ng bigat ng 1,000 araw na paghihirap. Ganoon kasimple, tanong ko, halos hindi makapaniwala. Ganoon kasimple, sabi niya. Siya ay makakakuha ng supervised visitation tuwing ibang katapusan ng linggo. Ikaw ang makakakuha ng pangunahing custody. At ang bahay. At pumayag siya na hindi tutulan ang alinman sa mga kasunduan sa pananalapi. At ang confidentiality agreement, binawi niya iyon. Sa tingin ko, napagtanto niya na mas mabuting tanggapin ang kasunduan ng tahimik
kaysa ipagsapalaran na ang lahat ay ilantad sa isang bukas na korte. Kaya, tapos na talaga. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng halo-halong damdamin. Pagod, malungkot at gumaan ang loob, lahat ng sabay-sabay. Ngunit higit sa lahat, malaya ako. Sa loob ng aming kusina, sa aking bahay, kung saan lalaki ang aking mga anak ng ligtas, minamahal, at malaya sa gulo na nilikha ng kanilang ama. Hindi ako nagdiwang, walang anumang pakiramdam ng pagwawagi na sumabog sa akin, kundi isang tahimik na kapayapaan na matagal nang nawala. Kinagabihan, muli kong sinundo ang mga bata mula sa paaralan. Isinama ko sila para kumain ng ice cream ulit, isang maliit na ritual ng normalidad na unti-unting nagiging tradisyon namin sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Mama, sabi ni David, habang kinakain ang kanyang mint chocolate chip ice cream, masaya po kayo. Pinag-isipan ko ng seryoso ang kanyang tanong, pinipili ang bawat salita ng may pag-iingat. Hindi ako masaya sa nangyari sa aming pamilya, David. Pero masaya ako na magiging maayos tayo. Magiging maayos tayo. Mas magiging maayos tayo. Magiging tapat tayo sa isa't isa. At mag-aalaga tayo sa isa't isa. At magtatayo tayo ng isang magandang bagay. Mula sa natitira. Sumingit si Carlo, ang kanyang boses ay maliit at maingat. At si Papa po. Paano po siya? Tiningnan ko ang aking mga anak, ang mga kahangahangang maliliit na tao na ito, matatag at matalino na dumaan sa napakaraming bagay, pero kaya pa ring mag-alala para sa isang taong nanakit sa kanila. Hindi ko alam, anak, sabi ko. Sana. Pero iyan ay nakasalalay na sa kanya. Sana po ako rin, sabi ni Carlo ng mahina, kahit sinaktan niya kami. Napakalaki ng puso mo, anak, sabi ko, hinaplos ang kanyang buhok. Mama, sabi ni David, tumitingin sa akin ng may seryosong tingin. Salamat po sa pagprotekta sa amin. Salamat sa inyo, tugon ko, pinisil ang kanilang mga kamay. Dahil karapat-dapat kayong protektahan. Ang pagmamahal ay hindi dapat baliwalain, itinuro ko sa kanila, hindi ito regalo na binibigay ng walang kapalit na paggalang. Ito ang aral na natutunan ko sa pinakamasakit na paraan. Sa mga sandaling iyon, pinagnilayan ko ang aking sariling paglalakbay. Minsan, ang tunay na pagmamahal sa mga anak ay hindi ang manatili sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan, kundi ang turuan silang tumindig para sa katotohanan. Natutunan ko na ang kabutihan ay maihalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. Minsan, ang matalinong paghihiganti ay isang paraan ng paggising sa moralidad, hindi lang para sa lumalabag, kundi para na rin sa sarili. Tahimik akong nagmaneho pa uwi kasama ang aking mga anak, ang radyo ay mahina lang, at ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa aming dinaraanan, ang kinabukasan ay nakalatag sa harapan namin, parang isang bukas na kalsada. Si Cardo ang unang nagpaputok, pero ako ang nagtapos, at magiging maayos na kami, mas higit pa sa maayos. Sa huling sulyap ko, nakita ko siya muli, nakaupo mag-isa sa isang picnic table, nakatingin sa kanyang telepono. Karamihan sa ibang mga pamilya ay umalis na, at ang ilang natitirang grupo ay pinananatili ang distansya mula sa kanya. Mukha siyang maliit, nawawala at ganap na nag-iisa. Naaawa ka po sa kanya, tanong ni David, sinundan ang tingin ko. Pinag-isipan ko ng maingat ang tanong na iyon. Hindi ko siya naaawa ako sa taong akala ko ay siya noon, sa taong aking minahal. Pero sa tunay na siya, sa taong handang magsinungaling sa inyo ng kapatid mo sa loob ng ilang buwan, hindi. Hindi ko siya naaawa. Mabuti, sabi ni David ng matapang. Hindi po siya karapat-dapat. Isang huling mensahe mula kay Atoy. Lena, nakuha na natin sila. Eksakto kung saan natin gusto. Umiti ako, inilagay ang telepono sa bulsa. Hindi pa tapos ang gyera, pero nananalo ako, at sa wakas, natutunan na ni Cardo kung ano ang pakiramdam, na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pinili. Ang bawat desisyon ay may kapalit at ako, si Marisa,
ay sa wakas ay malaya na, handa na para sa bagong simula. Ang kwento ni Marisa Reyes, nagtatapos dito. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon niya? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, may iba ba kayong gagawin? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpadama sa inyo ng anumang bagay, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong sa tingin ninyo ay madarama din. At mag-subscribe sa kanal ang Tahimik na Ganti para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at malay nyo, sa susunod na pagkakataon kayo mismo ang magiging